Hello everyone, it's me again, Lot. I'm kidney transplant warrior, and for today, our encouragement can be found in the book of Proverbs, chapter 16, verse 9. Ang sabi doon, we can make our plans but the Lord determines our steps. Ibig sabihin, ang tao ang nagpaplano ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. So, ilang beses na ba nangyari sa buhay natin na nagplano tayo pero hindi natuloy? 'Di ba? How did we feel? 'Di ba? Naramdaman natin na heartbroken tayo, nakakaramdam tayo ng disappointment, ng frustration, ng lungkot, 'di ba? Kasi ang isip natin, okay na lahat, nakaplano na, naka-organize na, but at the end of it all, surprise, hindi siya nangyari. At sobra tayong disappointed. So that verse in Proverbs 16:9 is a great encouragement for us na tayong mga tao, pwede tayong magplano. We can make our plans, but the Lord determines our steps. Tayo, hanggang plano lang tayo, pero ang Diyos pa rin ang magpapatupad ng lahat ng plano natin. Kahit sa tingin natin, yun na yung the best plan na meron tayo sa buhay natin, naka-ready na lahat, iniisip natin na doon gaganda yung buhay natin, iniisip natin na iyon yung right path for us, it's the right direction for us, at walang magiging hadlang or aberya. Pero malalaman na lang natin na hindi pala kalooban ng Panginoon. So, paano tayo magre-react? Paano tayo magre-respond? So, ang lesson doon is for us to commit all our plans in the Lord. I-acknowledge natin si Lord sa lahat ng, i-surrender natin sa Kanya, i-commit natin sa Kanya lahat ng plano ng buhay natin. Kasi let's remember that we are only human. Tao lang tayo. Iba yung kaparaanan at kaisipan ni Lord kaysa sa kaisipan at kaparaanan natin. Iba yung kayang abutin ng isip natin sa kung ano yung isipan na mayroon ng Panginoon. Isipin natin, we have boundaries, we have limitations, but God is all-powerful. He is sovereign. He is in control. He is all-knowing. He knows what is best for us. So, kung meron tayong mga plans in our life, lalo na yung mga malalaking mga plano na tingin natin magpapabago ng buhay natin, let's always learn. Hindi lang sa maliit, hindi lang sa malaki, kundi sa lahat ng plano ng buhay natin, kahit maliit pa yan. Let's always learn and make it a habit na i-surrender, i-consult sa Panginoon lahat ng plano natin. At hayaan natin ang Lord ang kumilos sa buhay natin. Surrender natin sa Kanya lahat. Dahil tayo, ang magagawa lang natin is mag-plan, pero nasa Panginoon pa rin kung matutupad ito o hindi. O hindi, di ba? Ang tao ang nagpaplano pero ang Diyos pa rin ang magpapatupad sa bandang dulo. And whatever ang outcome ng mga plano natin, magkaroon tayo ng surrendered heart to the Lord. Magtiwala tayo, manampalataya tayo sa ganap na kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. And we can find or we can know the will of the Lord by reading His Word, by praying, paghingi din ng prayer and confirmation dun sa mga kapwa natin Kristiyano na pinagkakatiwalaan natin. But above all, itaas natin lahat sa Panginoon. And for us to know kung will ng Lord, kailangan talaga merong guidance from the Holy Spirit at higit sa lahat, merong guidance from the Word of God. Kasi doon natin malalaman kung tama ba siya o mali ba siya. And let's ask for the Holy Spirit to reveal Himself to us. Lord, through your Holy Spirit, bigyan niyo po ako ng peace, bigyan niyo po ako ng peace of mind and heart kung tama po ba itong decision kong ito. At kung hindi naman po naayon sa kalooban niyo, i-break niyo po yung plans ko. I give you all the authority to break all my plans kung hindi po ito kalugod-lugod sa paningin ninyo. Kasi may mga desisyon na akala natin tama, pero we have to know, we have to remember kung ito ba ay kasalanan, kung ito ba ay mali sa paningin ng Panginoon, di ba siya kalugod-lugod sa Panginoon, at higit sa lahat, makaka-glorify ba siya sa ating Panginoon. Yun lang. Again, our verse for today is on Proverbs 16:9. We can make our plans, but the Lord determines our steps. Ang tao nagpaplano, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. Yun lang. Praise God. God bless everyone. Bye-bye.